What's up mga idol? Sa video na to ay magawa ulit tayo ng cellphone na grabe po ang pagkalubo nito. Umangat na po yung likod at pati po yung pinaka-screen. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, kusa na po siyang natatanggal. Napakadelikado na po nito kapag hindi po ito maagapan. At tingnan po natin yan mga idol, good pa kaya ang LCD kapag kusa na po siyang umangat. Mahahatak po yan at meron po yan flex. At kapag nagkataon pa mga idol ay pwede yan masira. Maayos pa kaya ito at good pa ba at mayroon pa bang display para hindi gumastos. So yun po ang tingnan natin mamaya. At good news po dito mga idol, lagyan po natin ito ng mas mataas na ampere dahil replacement na rin po ang pinaka battery nito. At kapapagawa lang po nito sa mall mga idol at bigla lang daw po itong lumubo, wala pa daw isang buwan. At ayan na nga mga idol, kung napapansin nyo po, grabe po talaga ang pagkakalubo niya. Kaya napapansin nyo kanina, umangat po yung pinakalikod niya dahil sa pag-expand po ng battery. Ayan, ang laki na po ng awang niya mga idol. Mag-isang buwan pa lang ito, bakit daw lumubo kaagad? So mga idol, kapag replacement talaga, minsan kapag na-overcharge nyo po yan, ay talagang lulubo at lulubo talaga yan. Kaya dito mga idol, lagyan po natin ito ng magandang klase na battery at mataas na ampere. At tanggalin muna natin lahat ng screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. At grabe mga idol, kung napapansin nyo po, umiikot na po ng kusa ang kanyang battery. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, 5,000 mAh po ang kanyang capacity. Lagyan po natin ng mas mataas na capacity. Ayan mga idol, galing po ito sa unit mismo, original mismo mga idol. At ang kagandahan dito mga idol, 100% sobrang kunat po nito malubat dahil 6,000 mAh po ang ilalagay para hindi na po ito basta-basta lumulubo at makunat na. At ayan mga idol, kitang-kita po natin 6,000 mAh na po ang pinaka-capacity niya. At ayan mga idol, pwede ba yan sa Vivo to MI battery? Ayun mga idol, ang model po pala nito ay Vivo Y19. At dito mga idol, kapag gumawa po kayo ng ganito, napataasan nyo po ang ampere, kailangan nyo po isukat sa frame para kapag ibalik nyo po ang housing ay hindi po siya angat at sakto lang talaga siya. At dito mga idol, paano ba yan ginagawa? Una mga idol, para malaman natin kung grounded ba ang board dahil isang buwan lang lumubog agad. Ayan, tinister ko muna siya. So dito mga idol, wala pong palo yung isa. So ibig sabihin, normal po ang board, wala pong tama. So ayan mga idol, tingnan po natin. So ang battery po niya ay Vivo. Ayan, nakatakip po yan dahil replacement. So tinatakpan po talaga yan. At ang ipapalit po natin, ayan, MI battery na mas mataas siya para mas kumunat na malubat. At paano ito gawing MI ang Vivo battery? Dito mga idol, ang tawag po dito ay conversion o convert. So ang gagawin natin, ilipat natin yung pinaka battery terminal ng flex papunta doon sa MI para 100% magwo-work talaga dahil parehas po sila ng battery board. So ayan mga idol, natanggal na po siya ng kusa dahil sa paglubo po yan mga idol, lumambot po yung pinaka connection, yung positive at negative. At ayun mga idol, kitang-kita po dahil original po ang i-convert natin, meron pong fuse. So dito mga idol, wala na po yung fuse mamaya dahil ang pinaka battery na po niya ay replacement na. Ayan, kung napapansin mga idol, wala pong fuse ang dating battery ng Vivo. So okay lang naman yan, basta original po ang battery na ilalagay mo ay wala pong maging problema yan. Back to kunat pa rin yan malubat at hindi po yan basta-basta lumulubo dahil original na po ang ilalagay natin 100%. So ayan, tanggalin natin yan mga idol at ito. So yung pinaka terminal po niya mga idol ay hahanapin po natin yung positive at negative at yan, tanggalin natin. So ayan, natanggal na po natin. Ito po yung original battery board doon sa MI at ayan, tistiran natin mga lods. So bago kayo mag-convert, kailangan nyo tistiran. So kapag malakas pumalo, yun po yung positive at kapag yung bumabalik, ayun po yung negative. So yan po yung positive mga idol, yung may below. Kailangan nyo po tandaan mga idol at bawal po tayo magkabaliktad kasi hindi po yan gagana. So ayan, ito po yung battery board niya mga idol. Kung napapansin nyo po siya, baliktad po sila. So ang positive po mga idol ay nandito po sa kaliwa. Baliktad po siya. So paano ba yan ito paganahin? At ayan mga idol, gumawa po tayo ng diskarte. Kumuha po ako ng speaker wire. So ayan mga idol, yan po yung gagamitin natin dahil wala po yan ground, dahil may takip po yan. Makakuha lang po tayo ng ganito mga idol sa mga China na board or mga tablet. So marami po yan. So kagaya nito mga idol, mahaba po ang wire niya. So mouthpiece wire po yan. So dito po tayo kukuha ng wire para yun po yung gagamitin natin para i-connect natin. Ayan, so putulin po natin mga idol. So positive at negative po yan. Itap lang po natin, itapat-tapat lang natin kung saan po yung positive
at negative. Yan, sundan nyo lang yan mga idol. Kailangan po hindi magkabaliktad kasi po minsan kapag baliktad mga idol at lalo na kung may laman po ang battery, pwedeng masunog ang pinaka battery board. At kapag nasunog po ang battery board at wala kang pamalit, mas mahirapan ka. Kaya mga idol, kailangan nyo pong testiran ang bawat linya ng positive at negative bago nyo po ihinang. So ayan mga idol, yan po yung positive. So kitang kita po yung wire. So sa kabila naman po, nandun po yung negative. So doon po natin ihinang. At pagkatapos nyan, swak na swak po yan. Walang labis, walang kulang. At ayan mga idol, kailangan nyo rin po takpan ang pinaka, ayan, positive at negative po yan. Kasi pag nagdikit din po yan doon sa mga pyesa sa board, ay pwedeng mag-short yan at masunog ang battery board. At takpan po natin ng yellow na tape mga idol. Ayan. So wala pong ground yan mga idol. So konti lang naman po ang nilagay natin na wire mga idol. So pit na pit yan mamaya. At grabe mga idol, laking pasalamat po ng may-ari nito na napanood po ang ating mga video dahil nakailang battery na daw po pala talaga siya nito. Yun po ang sabi niya mga idol. Kaya kung meron po kayong mga cellphone na kagaya nito na madali po lumubo o wala pong grounded ang unit, so pwede nyo pong gawin ito mga idol. Maghanap lang po kayo ng battery na kasukat niya. So hindi po lahat ng mga unit na mayroon tayong battery na kasukat kagaya nito mga idol. So hindi po lahat mga idol ha, kasi sa mga nagbabase lang din po tayo sa mga galing sa unit. So kung makabili po tayo ng mga patay-patay na cellphone, so pwede po natin pagkuhaan. So doon po tayo kumukuha kasi yun po yung 100% oric. At tinester ko yung battery at ayan mga idol, pumapalo po siya. So ibig sabihin 100% working na po ang ginawa natin. Hindi po natin alam, baka patay na ito mga idol dahil sa laki ba naman ng lobo kanina at yung LCD baka na damage na. Sabay-sabay po natin panoorin mga lods kung nagnormal ba ito. At ay naglagay po ako dito ng tape sa battery para yan po yung magsisilbing puwersa, iwas mapunit ang flex kapag nahuhulog. At ayan mga idol, sobrang dikit na po siya at sabay-sabay po natin panoorin mga lods. Grabe, ito po yung hitsura niya after natin ayos. Sobrang pitted din po ang battery niya. At kung napapansin nyo mga idol, MI na po ang nakalagay. So kanina ito po yung nakalagay, ang Vivo. So pwede kaya ito at gagana kaya ito. Ayan mga idol, yun po yung sabay-sabay natin panoorin. At ayan na nga mga idol, subukan po natin i-charge kung mabuhay na ba ito dahil kanina patay po ito at kapag nag-display din ito ay ibig sabihin good pa ang LCD. At ayan na nga mga idol, good pa rin talaga ang screen kahit umangat na. Kaya mga idol, ang tips ko po sa inyo, kapag lumubo na po ang inyong battery ay kailangan nyo na pong ipaayos yan. So buti na lang hindi na damage ang LCD dahil kapag na damage po ito mga idol ay lagpas libo din po ang presyo niyan. So battery pa na original mga idol. So sa mga gusto pong magtanong or magkano po ang magpa-convert ng mga original battery ay mag-PM lang kayo sa ating FB page. At sa gusto pong magpaayos, PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Page. So ayun mga idol, nabalik na natin yung takip at bumalik na po sa normal na wala na po yung pinakalobo. At tingnan din po natin yan mamaya mga idol. So dikitan muna natin kung mag-touch ba ang screen dahil nag-angat na rin. So baka mamaya mayroon na kunting punit. So maaaring nag-display lang siya at baka mamaya hindi na rin siya nag-touch dahil sa paglobo. So dikitan din muna natin mga idol para diretso po ang ating gawa. At grabe mga idol, napaka satisfied po ang ganitong gawaan kapag ganito po ang battery na nilalagay sa unit. Ang kagandahan kasi sa mga original mga idol ay grabe, sobrang kunat niyan, malubat at hindi basta-basta lumulubo. Kahit binaklas mo lang yan sa unit at baka sabihin ng iba sikanhan na yan. So hindi nyo po alam na nasa original kahit sikanhan po yan ay grabe, sobrang kunat niyan, malubat 100%. Talagang masatisfied po kayo. At ayun mga idol, linisan muna natin. So sana mag-touch din po ang kanyang LCD para hindi na talaga siya gagastos. At kapag hindi po ito mag-touch ay possible na na-damage ang LCD. At ito na po yung resulta mga idol. Sobrang napitid na rin po natin ang takip dahil kanina ang laki na po ng lubo niya. At ayan, iuna po natin, huwag po kayong kukurap. Testing po natin yung screen. Kapag nag-touch ito ay 100% magagamit na po ito ng normal. At ayan na nga mga idol, sobrang lambot pa po ng touchscreen at hindi po siya na-damage. So mayroon pong passwords, hindi na po natin yan pakialaman dahil alam mo naman natin na yun lang po ang ginawa natin. At itesting na natin i-charge. Ayan, 100% nag-charge na po siya at na-solve po natin ang problema ng may-ari. At sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema at sana suportaan nyo po ang aking video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.